Talaga Home Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Talaga Home Depot, where the real ones win. Talaga Home Depot, where the real ones win. Talaga Home Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Talaga Home Depot, where the real ones win. Sakto na mabali, papunta mo tama. Alyo pagway na nag-alala mo, tama mo ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Talaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. That's better. Sa Talaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, kaibigan, buong tropa. Talaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Talaga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Talaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Talaga Home Depot. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL.
at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan, walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Makisa na, kaibigan, sumali ka na sa awitan na sa iyong pagmayang. Isang ligtas na umaga sa ating lahat. Ako si Katropang Alan Ako naman po si Katropang Mar. at nandito po tayo ngayon sa programa DFP OLP on Air live sa Alejandro Broadcasting Network. Good morning po. Good morning sa lahat ng tagapanood namin ngayon. And shout out po sa aming OIC ng Bureau of Fire Protection, Fire Chief Superintendent Wilberto Riconil A. Juanchu. Good morning, sir. To our Regional Director, Fire Chief Superintendent Junito F. Maslang, DSC sir. Sa aming Assistant Regional Directors for Administration, Fire Senior Superintendent Walter B. Marshall. Sir, good morning. To our Assistant Regional Director for Operation, Fire Senior Superintendent Bernadette D. Madrid, ma'am. At sa aming Regional Chief of Staff, Fire Senior Superintendent Emily N. Doma. Ma'am, good morning. To our Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Jerickson P. Miraflor, DEC sir. At sa amin, syempre, ang aming Acting City Fire Marshal ng Legazpi City Fire Station, Fire Senior Inspector Mac Kevin T. Marqueses. Sir, good morning. And to our vivid viewers, shout out po sa inyo. Isang ligtas na umaga po. Huwag po natin kalimutan, Legazpi City Fire Station personnel, sa aming mga katrabaho dyan. Good morning, ma'am, sir. And to our City Mayor of Legazpi, Honorable Mayor Isham Ismail. Sir, And to our Provincial Governor, Governor Noel E. Rosal. Good morning po. good morning po, sir. Taos-puso pong pasasalamat din po sa management ng EBN, sir. Alejandro Broadcasting Network. More powers po. Sir, thank you, sir. Good morning. So, ayun. Tapos na ating pagbati sa ating mga tagapanood at sa ating mga ginagalangang mga superintendents sa ating bureau. So ngayong araw po ay tatalakayin natin ang ilang fire prevention tips and fire safety reminders. Ayun. So, katropang Mar, so bago tayo mag-proceed sa mga fire safety tips, so kamusta naman ang inyong preparar nung nakaraang linggo sa Baguio? Tama ka katropang Alan. So first thing first is nagmo-monitor tayo ng weather forecast and updates through Pag-asa. And syempre, pinortify natin yung
bahay natin. Naghanda tayo para maiwasan ang anumang insidente. And patuloy tayong nakikinig through media about weather forecast. So yun, talagang kailangan nating maging handa. So kailangan updated tayo sa lahat ng mga forecast so, Tama para ka dyan. prepare sa ating mga tahanan. Bago tayo, lalo na tayo sa atin. So bago tayo makapag-duty, at least tingnan muna natin yung sitwasyon sa bahay. So dapat ma-secure din muna natin so bago mag-duty. So kung may paparating man na mga kalamidad, secured na muna yung sa bahay. Ayun. So, ayun, proceed na tayo sa fire safety tips. So katropa, ano nga ba ang goals ng fire prevention? So, ayun. Ang goals ng fire prevention ay dalawa. So, una is to prevent the loss of life or save lives. Pangalawa, yun naman ay ang protect properties. Ayun. Yun yung dalawang goals ng fire prevention. So, next is yung number one. Number one na fire safety tips is avoid electrical overloading. So, anong masasabi mo dito, katropa, sa electrical overloading? So, yun. Diba ang electrical overloading ay yung paggamit ng mga extension wires na sobra sa kakayahan nitong kapasidad ng kuryente. So, kailangan nating iwasan ang overload sa ating lalo na sa ating mga extension wires. Ayan, nakikita nyo sa screen yan. So, ang paggamit po ng extension wire ay hindi pansamantagal. So, temporary lamang po ang ating paggamit sa ating mga extension wires, katropa. So, yun. So ang first po na safety tips, fire safety tips ay yung avoid electrical overloading. So this is one of the most important fire safety reminders that you shouldn't overlook. It is easy to brush off when you do it once and nothing bad happens. But overloading your circuits is actually a big fire hazard. As much as possible, avoid piggybacking multiple devices on one unplugging strip to prevent sockets from overheating and catching fire. Big appliances like refrigerators and air conditioners should also have their dedicated outlets to make sure that electrical overloading won't be a problem. Also practice unplugging your devices and appliances when not in use, whether you're just going to bed for a few hours or leaving your home or workplace. For an extended period, it's a good practice to always unplug. So ayun nga katropa, dapat i-practice natin yung fire safety etiquette ng electrical wiring. Sana po, huwag nating pagsabay-sabay na gamitin yung mga appliances or devices sa isang socket or extension cable wires. Tama, katropa. Lalo na kung ang ating mga paggagamitan ay mga appliances, lalo na refrigerator, aircon. So, dapat may separate siyang plugs ng electrical connection. Hindi yung gagamit ka lang ng extension wires. Opo, kasi malakas po yung hatak niya ng kuryente and very dangerous po siya kung pagsama-samahin natin siya sa isang outlet. So dapat po meron tayong separated na designated na outlet and circuit breakers. Para mas safe, kung walang gagamit, tanggalin na lang sa saksakan din. So, another tips yon para makaiwas din sa overload and sa pagkakaroon ng sunog. Tama ka dyan, katropa. And whenever it possible, kung aalis tayo ng bahay, hindi naman natin ginagamit yung appliances or devices, it's a good practice na i-unplug natin yung mga appliances natin. Yan, Yung mga tama ka dyan, katropa. So, ayun yung number one natin. So, avoid electrical overloading. So, dapat, sakto lang ang mga appliances na kabit doon.
Next. Next is number 2. Check electrical connections for faulty wiring. Wala pa. Ipa-flash natin sa screen yung sample ng faulty wiring. So, ayun Yan, po ayan yung po. example ng faulty wirings. Faulty electrical wiring can cause a fire when inflammable and combustible materials are introduced into the picture. To prevent a fire incident, have a licensed electrician periodically check your appliances for exposed or worn wires. Even on your own, you can easily spot some of the warning signs and damaged wiring, including out of place, blinkers, and the smell of something burnt. When you spot frayed wires, damaged sockets, or defective electrical equipment, have them fixed or replaced immediately. So, paano naman nagkakaroon nitong faulty wirings, katropa? So, tingin ko sa katagalan na nating paggamit ng mga wires. Opo, So, tama po yun, naluluma. tropa. Medyo yung wiring niya is nag-brittle siya. Nagbe-brittle. And yung ibang ano niya is napupudpud siguro sa init, Napupudpod sa init. natutunaw. So, yun. So, pag ganun pong nangyari mga katropa, ay kailangan po natin periodically pa-check sa ating mga electrician yung mga wirings natin. So, para na rin sa maintenance ng ating electrical connections. And avoid po din natin mag DIY, destroy it in yourself. O do it yourself. Yun, do it yourself, hindi yun destroy. So, avoid po natin yung mag DIY ng mga ganitong wirings kasi dyan po nakadepende yung safety natin and ating pamilya. Na po. So, kahit nauuso ngayon yung YouTube University. Yeah, YouTube University. Ganun. Parang kailangan pa rin natin, kung may mga ganong senaryo, lalo kung malaking installation ng ating wirings, mas nakakabuti po na tumawag tayo ng mas professional na Yeah, gagawa. license. Yan. So, next na tayo, katropa. Next. So, next fire safety tips is, yun, kitchen. More on kitchen fire. So, paano natin masisiguro na safe ang ating kitchen? Ensure safety in the kitchen. You can never get too many fire safety tips in the kitchen. This is the place can be a fire hazard of all on its own if not properly maintained. Whatever you do in the kitchen, don't leave an open stove unattended. If you have to exit the room, make sure someone else can watch the fire for you. But if there's no one to delegate the task to, just turn off the stove altogether until you can attend to it again. You can also bring an alarm or timer with you to serve a reminder that there's something cooking in the room. Another fire safety tip is not to lean over flames when wearing loose clothing. It catches on fire. On the same note, keep your cooking area free from combustible objects like pot holders and towels. Lastly, if you are using charcoal for cooking, make sure to extinguish the embers completely. So, ayun. So, saan ito madalas mangyari? Paano mga senaryo naman natin ito na-experience pala? So, Madalas, ang ganitong scenario is talaga yung nangyayaring malalaking fire incident is sa kitchen. so dahil to sa kapabayaan, habang nagluluto. So, ang iba sa atin, so based from experience, habang nagluluto ay nanonood ng TV. So, yung iba, nagsiselfone, naglalaro ng mga games. So, nakakalimutan yung mga linuluto. So, ayun, napasarap na yung tawa sa TV, sa comedy shows. Pagbalik, ang nangyari, yung kitchen is, kunwari may linulutong lechon kawali, nagtapo na yung mga mantika, doon nagsimula yung apoy. Naging chokes to go na yung Oo, niluto. chokes to go. Tapos, yung lechon kawali ba yun? So, ayun, paano natin ito paano ang pwede natin gawin so, sakali namang na-experience natin yung ganitong pangyayari sa kitchen? So, wag po nating kalimutan na isaisip yung ating ginagawa o niluluto sa kitchen
or kung meron po kayong device or pwede yung mobile phones, mag-set tayo ng timer kung kailan tayo pwedeng bumalik na dun sa ating niluluto. At kung sakali namang nag-apoy na, pwede natin gawin is kuha tayo ng towel na mas malaki sa kawali blanket. or sa lutuan, basahin lang natin at itakip dun sa Yung kaldero or kawali. So yun pwede natin gawin pag may ganitong senaryo sa kitchen. So kitchen fire. Also, katropang Alan is yung mga combustible materials. Example, yung pot holders. Yan, wag na nating ilalapit. Malimit nating mailagay doon sa stove, malapit sa stove. Siyempre, meron tayong tinatawag na yung pagdaloy ng apoy. So once na heated up na yung combustible materials or example, pot holders, pwedeng mag-transfer yung heat doon and mag-cause ng fire. So, another scenario naman is kung sa labas ka nagluluto, ang ginagamit mo ay tawag dito, yung kahoy, o kalan, or uling. Charcoal uling. So, wag din natin hayaan na may baga pa yung ating linulutuan kung tayo ay tapos na. Ayun. And completely po nating extinguish during enough plenty amount of water to fully extinguish the embers. Ayun. So, dapat may nakapasigurong timba ng tubig. So, kung wala tayong fire extinguisher na malapit, at least may tubig tayong naka-ready sa tabi. So, and katropa, tapos tayo sa number 3. So, pwede tayo mag-proceed sa Number 4 number 4, fire safety tips. Number 4. Turn off gas tanks when not in use. It only takes an errant spark to cause your gas tank to ignite. To avoid the terrible accident, one of the most important safety tips for fire prevention that you must take to heart is to always choose your liquefied petroleum gas or LPG after use. Also, constantly check it for leaks or damages to avoid not only fire but also for health risk. So, same lang din to sa sa ating electrical connections. So, kung walang gumagamit, tanggalin din natin ay i-off yung valve ng ating LPG tanks para mas safe din tayo. Tama, katropa? Tama ka dyan, katropang Alan. Ayun. And also, dapat po natin i-regularly check yung hose ng ating LPG. Ayun. So, isa pa yun. Kasi sa katagalan ng panahon, yung hose niya is made of rubber. Rubber. Ayun. So sa katagalan ng panahon is Nagbe-brittle din siya. nagbe-brittle siya. At saka minsan napupudpud doon sa joints ng ating sa edge ng ating kitchen ano tawag dito? Tabletop. Tabletop. Oh, nagagasgas siya ng edge. So, ayun. And ang tama po na pag check at pag i-replace yung hose natin is annually. Mas maganda po na annually natin i-replace yung hose ng ating mga LPG para ma-ensure natin yung safety ng ating households. Yan. So, tapos, pag nagluluto din tayo, kailangan well-ventilated ang ating When ventilated, bahay. So, And in once case man po- na makalimutan natin na may singaw, sumisingaw lang yung ating LPG, papalabas, so hindi siya maiipon sa loob. tama ka dyan, katropa. So, yun. Ano So, pa? madali lang naman yan ma-figure out kung meron ng kasi maaamoy natin yung liquefied petroleum gas. Kasi Ayun, nasa air yan, sa atmosphere. Kaya madali siyang mabilis nating madedetect Opo. kung may leaks man ang ating mga LPG. So, kung sakali mang may leaks, ayun, mababalikan natin para i-shut off yung valve yung valve ng ng LPG. LPG tank. So, next po. Next is keep your light source secured. Number 5. Number 5 safety tips is keep your light source secured or candles. Ganon. Ano pa ang pwedeng mapagmulan nito? Gasera, kandila, ano pa? Katropa. Meron ka pang naisip. Ayun. Yung traditional na
ginagamit noon katropa yung Pullman. Gumagamit din siya ng Kadalasan kasi ngayon yung mga light source natin mga lights, is mga LED solar na eh. solar, So, LED. medyo nabawasan yung paggamit ng mga kandila. So siguro, gumagamit na lang ng kandila kung brownout, tsaka ubos na yung karga ng solar. Ganun. So this is another of the fire safety tips that seem easy enough to do but are still somehow ignored. It's common to Filipinos to light candles during a power outage. If this is something you do as well, make sure that you use sturdy candle holders that can keep your candles in place. Also look for a clear spot where the candles can be accidentally tipped over. It's also logical to keep your candles away from things that can catch fire, including curtains, carpets, bed sheets, and papers. For better fire safety, an alternative light source during a power outage is a rechargeable lamp or flashlight. It represents no distinct fire risk. So tama ka dyan, katropa. So dapat iwasan natin ang ilagay ang kandila malapit sa mga madaling masunog na Combustible materials. yan. So ano pa ba, katropa, ang pwede nating idagdag sa mga light sources na to? So, ayun. So basta ito, madalas na mangyari is kung meron daw power outage. Power outage during pag brownout. So, also during typhoons. ayan, pag typhoon, walang ilaw. So madalas gamitin natin ang mga kandila. So, pero ngayon, medyo nabawasan naman talaga kasi yung paggamit ng kandila. Kasi meron na sa market na mga ganitong Solar. mga rechargeable na appliance battery. More on Battery rechargeable. lights and battery. So, ayun. So, bago tayo mag-proceed, katropa, parang tingnan natin kung meron bang nagpapa-shoutout. Wala yata. Ayun. So, ayun. Batiin po natin ang ating office sa provincial office, BFP R5 Albay. So, isang ligtas na araw po sa ating lahat na katropa na nanonood sa ating office of the provincial Sa ating office. kasama naman sa Legazpi City Fire Station, FO2 Sir, Nico Ante Vergara Sir. Isang ligtas na araw po sa inyo. Sir, good morning. Ayun. So, marami ding nanood. Ayun. So, bago tayo mag-proceed, mag-break muna tayo, partner. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo, maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy, masama sa kalusugan. Usok at abo, parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip, babe, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang pinabukasan. Walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at
We're back. So yun, muli tayong nagbabalik sa ating programang BFP OLP on air live sa Alejandro Broadcasting Network. So bago tayo mag-proceed sa ating fire safety tips, katropang Mar, batiin mo na kung sino mga gusto mong batiin. Binabati ko po yung aking mga classmates sa Recruit Orientation Program, Batch Class Kalasag 2021-02, and sa aking mga classmate na nasa Legazpi City Fire Station, isang ligtas na araw po sa inyo. Katropa, ang nais ko din batiin ang aking asawa na ngayon ay nagtuturo. So, binabati ko po ang aking asawa Evangeline and sa aking baby, ni Raya. Tapos sa lahat po ng aking relatives yan sa Tagnin. Good morning po. So, yun. Proceed na tayo sa next na fire safety tip, katropang Mar. Next fire safety tips is number 6. Number 6 is remove potential fire hazards. So, anong mga sample ng fire hazards na to? So, This tip has been alluded to throughout this guide, but it still deserves a section of its own. To be fair, not all fire hazards are bluntly noticeable. A pile of leaves in your front yard looks harmless enough until extreme heat turns it into an intentional bonfire. Sometimes, what sets on fire is random. A stack of old newspapers, a mound of empty plastic bottles, a clump of overgrown shrubs. ito pala katropa yung mga madalas mangyari kung may nakatambak tayong basura. So, lalo na pag summer, di ba, katropa? Malimit na may mga fallen leaves, mga natutuyong dahon na ano. Tapos minsan, nasasabay na tambakan din ng basura. So, kadalasan mangyari to pag summer. So, bigla na lang silang nagkakos ng malit na small fire. So, bigla na lang din lalaki. So once na-meet niya yung heat temperature and magkaroon siya ng chemical reaction, magkakaroon po tayo ng fire. Ayun. So, ayun po, kung meron tayong mga nakatambak na gamit na patapon na, so mas mabuti siguro i-segregate muna natin. So, bago ipadala sa ating waste management. Waste management. So, ayun, kaysa itambak natin siya sa likod. Maganda rin pong practice yan kasi para hindi na rin mahirapan na yung nagko-collect ng garbage, yung material, facility, Tapos, waste products. so mas maganda rin talaga yon na nakasegregate siya, tapos mapadala natin sa waste management para may dispose ng maayos. Maayos. Ayun. So, ano pa ang mga posibleng sanhin nitong potential fire hazards? Yung shrubs na nasa front yard natin, Yun. isa din yun sa piling mag-cause ng isang hazard. Kasi consider natin tong mga combustible materials is given na sa area natin or sa households. So, andyan po palagi yung risk or hazard ng fire. So, dapat linisin natin yung area natin or yung households para ma-avoid natin yung ganitong scenario na fire. Ayun. So, may naalala ko katropa. So, yung isa pang mga gamit nating dapat ihiwalay natin sa mga ganito is yung mga battery. Yan, yung battery. Mga ganon. So, dapat wag natin siya itatapon sa likuran ng ating bahay. So, dispose it properly. Segregate it properly. Segregate properly. Ayun. And yung mga bote ng mga paints, diba? Paints. Minsan, May kalimitan, may mga natitira pang spray paints. residue doon. Yan. So, huwag natin siya itatapon sa likod at sunugin. Ayun. Next, Next is number 7. practice good housekeeping habits. This is one of the top 10 fire safety tips at home that you can incorporate into your lifestyle. Practicing a good housekeeping habits
not only prevents fire but also improves your general living conditions. As a rule of thumb, keep aisle, walkways, and the stairways clear of any trash and loose objects. Having a clean and clear pathways at home or in the office can prevent the spread of fire. It also gives people enough space to move and evacuate when need or an incident arises. Ayun. So, sabi dito, may kasabihan daw na kung magaling ka mag-organize ng mga gamit, kung paano ka mag-linis ng mga gamit mo, 50% ka na daw na makakaiwas sa sunog. Ayun ang kasabihan. Sabihan. Yan. So, kung maayos ang ating pag-segregate ng mga gamit, 50% daw po tayo makakaiwas sa sunog. So, ayun. Pinapractice din natin to sa station, katropang alan, yung proper and good housekeeping. Sorting. So, pag kakandak tayo ng cleaning of AOR is palagi nating sinusunod yung proper na good housekeeping habits. So, sinesegregate din natin yung kagamitan natin and equipments at yung mga garbage natin sa stations. Ayun. Tapos hinihiwalay ang puti sa decolor. Ayun. Sama yun. Ayun. So, dapat, kunwari, magulo ang mga damit mo, kailangan ayusin din natin. At i-segregate natin siya na malayo sa mga combustible materials and liquids, gaya ng gas, gasolina, thinner, pintura. Dapat may separate din siyang mga lalagyan. Ayun. And also, dapat yung mga katulad nitong mga flammable liquids and risk hazard dapat lagyan natin ng label or markings. Halimbawa yung zone rocks. Yan. Kalimitan minsan nailalagay natin sa isang bote tapos walang markings. Tapos pag ginamit natin yun hindi natin nasabi or na-turnover sa ating kasamahan is baka magpo siya ng hazard. Hazard. So, health hazard. Health hazard. Bukod sa fire hazard, meron din tayong health hazard. So, pareho dun sa LPG. So, kung may leak yun, masama din yun sa kalusugan. Ayun. Next na tayo, partner. Next, partner. Tropa. Fire safety tips number 8. So, ang number 8 fire safety tips is observe proper smoking etiquette. If Ayun. you're tempted to smoke in the house, just don't. Unless you have designated smoking area. Designated to prevent fires. Smoking in bed especially should be avoided at all costs. Fabrics and paddings can catch fire easily. So you want to stay as far away from them as possible when smoking. Also, use an ashtray to crush your cigarette stubs and dispose of them properly. Ideally, after dosing them with water. So, ayun. Sinong mga mahilig manigarilyo dyan, katropa? Sabi daw, ikaw, naninigarilyo ka ba, katropa? Hindi, So, yun. katropa. Hindi ka aamin. Ayun. So, dapat, kung maninigarilyo tayo, dapat din ay meron tayo mga designated areas and ashtrays. Tama ka dyan, katropa. Tapos lalo na, iwasan din natin manigarilyo sa public places. Public places. Kasi, bukod sa May penalty, may penalty, may fines, may fines, at marami siyang health hazard. So, kung merong mga bata, yun, dapat iwasan nating makapag-pollute pa sa mga health nila. And iwasan din po natin manigarilyo habang nasa higaan po tayo or beds. Kasi once na nakatulog tayo or nakalimutan natin yung cigarette doon But, sa malapit sa may higaan is pwede po siyang mag-cause ng fire. yun, pwedeng pagsimulan ng apoy. So, doon mag-ignite yung At kung hindi naman talaga partner maiwasan is
kumuha tayo ng ashtray. Ayun. Para once na maubos yung cigarette, yung stub niya, yung butts is complete din naman siyang mapupulbos yung ember niya. Ayun. Or practically, lagyan natin ng tubig yung something na lagayan ng Yung ashtray. ng amount ng water para Madali siyang Madali mapatay siyang mapatay. yung upos ng sigarilyo. Ayun, tama ka dyan, katropa. So, ayun ang number 8 na fire safety tips. So next is So, lastly, ano ba yung last natin? fire safety number 9. Keep a fire extinguisher within reach. Ayun. So, ito po, madalas din namin tong tinuturo kung paano mag-operate. So Paano having a fire extinguisher at home or in the office doesn't directly prevent a fire, but it can surely help stop it from spreading. Using just water to contain a fire isn't always advisable, as fires caused by electrical problems will just inflict greater damage when put out using a liquid. Inspect your fire extinguisher at least once a year to make sure it's still working. There shouldn't be any cracks. The locking pin should be in place, and the handle should still be safely lodged in its position. If you find any defect, confirm with an expert if your fire extinguisher is still good or if you already need a new one. Ayun. So, naka-try ka na bang mag-operate nito, katropa? Ay, oo, partner. So, madalas natin gamitin to eh. Madalas natin gamitin yan So, sa pag fire safety lectures. yan. So, ang kailangan nating tandaan sa paggamit ng fire extinguisher ay Yung acronym na TPAS. TPAS. So, T stands for Twist, twist the pin, and P is to pull the pin. next is A, aim for the base of fire. Next, S, Twist twist the lever. the lever. Yun. And last S is to sweep side to side. Yun. So, it's a good practice din po na dapat monthly i-inspect natin yung mga fire extinguisher natin. So, ang tamang pag-maintain po ng fire extinguisher is dapat hindi po siya nakalay on the ground. Right. Kasi May yung moisture ng and yung chemical agent niya sa loob is maninigas na tinatawag nating caking. Tamang pong pag-maintain yan is dapat naka-elevate siya sa ground Or hanging. or may bracket siya naka-punch dun sa wall. Ano po? And sunod is check yung gauge natin ng fire extinguisher. May makikita ka pong bilog doon na charge, overcharge. So, dapat ay nasa gitna lang siya. So, Nasa gitna lang green, siya. nasa green na, Nasa green yung level niya. opo. Para, ibig sabihin po nun ay, okay pa siyang gamitin. Good and operational po. And sunod is i-upside down natin yung fire extinguisher para yung laman niyang chemical agent doon sa loob is hindi ba siya manigas. So, once po na upside down nyo yung fire extinguisher, ay maririnig po kayong something na bumubuhos na sand. So, ibig sabihin, nasa magandang condition pa yung fire extinguisher nyo. Ayun. So, Also check yung nozzle ng fire extinguisher dahil kung hindi naman talaga natin check monthly, pwedeng may pagmulan din ng paninigas doon sa nozzle. and i-check natin kasi baka doon sa nozzle part sa may orifice is may naninirahan ng gagamba, Ayun. may sapot na. So, pwedeng makaharang na siya sa Pwede makaharang na siya pag pwedeng ma-stock up siya doon tapos biglang hindi na maglabas yung chemical kung kailangan mo na siyang gamitin. Ayun. And yung safety seal ng fire extinguisher is Dapat i-check din natin kasi sa katagalan made of plastic siya, nagiging brittle din. yun. So, tama ka dyan, katropa. And
yung pin is dapat naka-intact doon sa lagayan ng ano, sa may liver, sa may discharging liver part. Oo. So dapat ano pa Palaging siya, parating naka-seal pa rin yung pin. So ayun lamang po ang aming siyam na fire safety tips sa ngayong programa. Ano bang, may dadagdag ka pa bang safety tips, partner? Bukod dito sa ating mga naitalang safety tips. So, ano ba ang dapat nating gawin during my incident, partner? So, tandaan lang po natin yung acronym na safety. Ano po? So, first, S is sound the alarm. Sound the alarm. Sound the alarm para ma-notify ng Notify yung mga kasamaan natin or sa area na merong incident. Sunod is A, advise fire department or activate the fire fire department. and proper authorities. Sunod is F, fight the fire if possible. Yun. So, fight the fire if possible. Kung kaya po natin i-combat yung fire using fire extinguisher, do it. But, pag malaki na yung apoy, exit na po kayo doon sa area na po. So mas mabuting tumawag na agad sa pinakamalapit na fire station. Fire station and fire department. Ayun. Sunod is evacuate. Ayun, sabi mo nga kanina, so hindi na kayang labanan ng first aid nating fire extinguisher. So kailangan evacuate na agad. Sunod is T, tell others. Ayun. So isa sa naalala ko dyan is sabi daw kung meron ka mang kaaway doon sa isang loob, kung nasaan kayong loob, na kunwari nasa room kayo or nasa isa kayong building, so may kaaway ka doon. So pag may emergency, lalo may sunog, kahit kaaway mo, sabihan mo pa rin na may sunog. So kailangan nyo mag-evacuate. So wag po natin siyang iiwan doon. So, sunod po is yung why. You stay clear. So, once na dumating na yung ating mga firefighters or authorities, let them do their work. So, wag na po tayong humarang or makipag-agawa ng nozzle. Kasi alam naman ng ginagawa nila ng ating mga public servants. So, yun lamang po. So, kami magpapaalam na. Katropang Mar, so tayo na magpaalam. So please follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network. Thank you to Alejandro B. Alianza, yung General Manager of ABN, and Marcel Nator, CEO of Daraga Home Depot. Lalo na sa ating mga minamahal na sponsors sa ating screen. Thank you so much po. Sa muli po, With our technical on board, Sir Jonathan. We're located at Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. So sa muli po, ako po si Katropang Mar ako naman po si Katropang Alan na nag-iiwan. ng katagang sa Sa pag-iwas pag-iwas. sa sunog. Hindi ka nag-iisa. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salusin niya women's at youth. Abing mahal ko yung si Diday ko. diday ko, diday ko,